Hello mga kapatid, isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. So narito na naman po tayo para mag-aral po ng salita ng Diyos bago po tayo mag-continue sa ating mga araw. Ano po. So ang exhortation po natin or ang ating devotion for this morning ay pinamagatan po nating The Ever-Present God. At ang ating verse po ay mula sa Psalms 139 verses 7 to 10. Nabasahin ko lang po. Sabi po dito, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. At sa Tagalog naman po, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Amen. So, basahin po natin yung sa ating Our Daily Bread. Sabi po ng author dito, pumunta sila sa another state kasi sa US po sila pumunta sila sa another state, nag-drive sila ng ilang hours para marinig yung preaching ng isang famous na pastor. So dinayo talaga nila yung church na yun So early morning, gumising sila, excited sila, nag-drive sila ng ilang oras papunta doon sa church na yun Pero pagdating nila doon, na-disappoint sila kasi yung dinayo nila doon na pastor, hindi pala siya yung magpipreach. Tapos isang another guy daw na hindi naman kilala, yun yung magpipreach that time. So sobra yung disappointment nila. Tapos a couple of weeks later, siya naman mismo, yung author, siya naman ang naatasan na mag-preach dun sa church mismo nila. So pagtayo niya sa pulpit, bigla niyang na-realize na maaring may mga pumunta rin doon or nag-e-expect na yung pastor din nila ang magpipreach, pero some other guy na hindi kilala, which is siya nga mismo, yung tumayo para preach. So naisip niya na baka meron ding mga na-disappoint, merong mga nalungkot na yung ipinunta nilang pastor na marinig nila sanang mag-preach, hindi iyon yung naabutan nila na magmemensahe pala So, sabi niya, salamat na lamang na na ang ating Diyos po ay hindi po siya ganun hindi po siya nag-absent, hindi po siya nagpapa-substitute So, minsan po kasi andun yung familiarity na natin sa mga bagay-bagay sa ating buhay, sa mga tao, at na kakalimutan ba natin na anytime yung mga tao na yun pwedeng mawala, pwedeng mapalitan, magkaroon ng substitute maski yung mga bagay po sa ating buhay. Dahil masyado na tayong familiar, hindi natin na realize na yung mga, let's say yung ating trabaho, andun na, familiar na tayo, andun na yung ating comfort zone. Minsan nakakalimutan natin na anytime pwede yun mawala, pwedeng mapalitan. At doon natin iginugugol yung oras natin, doon sa mga bagay na pwedeng mapalitan. Let's say, yung mga kaibigan natin, doon natin ginugugol yung lahat ng ating oras, na realizing na someday, mapapalitan din sila. Mag-grow up din kayo, magkakaroon ng separate ways, magkakaroon ng kanya-kanyang kaibigan, magkakaroon ng kanya-kanyang barkada. Yung mga taon na iginugol mo doon, parang sayang, parang ganun. So, yun yung naging realization niya. Buti na lang sa ating Panginoon, kahit anong ilang oras, ilang taon ang igugol mo sa Kanya, hindi yun masasayang, hindi ka madidisappoint kasi nariyan at nariyan siya. At hindi ka niya iiwan, hindi siya lalayo, hindi siya basta-basta mawawala.
So, sabi po dito, while we find comfort in the familiarity of those we depend on in life, katulad nga po na ating mga trabaho, ating mga kaibigan, we have to recognize that at times they can be substituted. But the one we need most, the one on whom we depend for life itself, is always present. Sabi po dun sa ating verse sa Psalms 139 verse 7 to 10, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. So, yung sinisimbolize po nito is yung pinakamasayang bahagi ng ating buhay, or ano ba yun? Pinakamasayang moments ng ating buhay, andyan yung Panginoon. Doon naman sa pinaka-lowest point ng ating buhay, andyan din ang Panginoon. Hindi nga tayo iiwan. Ano po? If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there, your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. So kahit saan tayo pumunta, pasilangan man or sa kanluran, iba-ibang place man yung puntahan natin, sabi po dun sa Tagalog, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako'y tulungan. So, yung ano po, yung mga effort minsan na binibigay natin dun sa ating mga trabaho, sa mga kaibigan, or iba pang mga bagay na po, katulad po noon dahil yun nga ang comfort zone natin, i-google na lang natin sa Panginoon. Kasi yung mga bagay nga dito sa lupa, hindi natin alam kung hanggang kailan lang sila they can be substituted by someone else, they can be replaced, or they can go without replacement even. Pero ang ating Panginoon, dun man sa highest or lowest point ng ating buhay, pumunta man tayo sa east, sa west, may north and south, kasama natin ang Diyos, hindi nga tayo iiwan po. When we desire to enter God's presence in prayer, He is always there. So yun nga po, pag tayo po ay nananalangin, any time of the day, nasaan ka man, nasa CR ka man nanalangin, nasa simbahan ka man, nasa opisina, any time of the day na tayo ay manalangin, andyan ang ating Panginoon. Sabi po sa Psalms 55 verse 17, evening, kakantahin ko sana kasi kanta po ito. Evening and morning and at noon I will pray and cry aloud, and He shall hear my voice. Amen. So, looking for God, He is always right there. No substitute needed. He is always present. So, yung mga tao nga po, katulad po nung naranasan nila, hinanap talaga nila yung pastor, at na-disappoint sila kasi wala doon yung hinahanap nila. Pero ang ating Diyos, pag hinanap natin ang ating Diyos, hindi tayo madi-disappoint. He is always there. He is always present. So, sa atin pong paglapit sa Panginoon, sabi po dito sa ating devotion, when you come to the Lord, there is no waiting line. His ears are always open to our cry. So, anytime pwede tayong lumapit sa Kanya. Hindi mo kailangan na mag-drive pa ng napakalayo. Hindi mo kailangan pumila. Hindi mo kailangan gumastos para pakinggan ka ng Panginoon. Anytime, He is open to our cry. Ang ating mga kaibigan minsan, pagka kailangan natin na makausap, kailangan natin na pagsasabihin, minsan kailangan na pang pakapihin para sumama, ganyan. Sa ating Panginoon, anytime, He's always open to our cry. Lagi siyang free pag kailangan natin siya. So, pasalamatan po natin ang ating Panginoon na lagi po siyang present. Hindi natin kailangan ng appointment para makausap siya. At kahit saan tayo pumunta, anong oras man tayo lumapit sa Kanya, makakasiguro tayo na nariyan siya at walang substitute na ihaharap sa atin, kundi siya mismo. Amen. So, purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, for your words, Panginoon. It's such a comfort, Panginoon, to know na lagi kang nariyan para sa amin, Panginoon. Evening, morning, noon, any time of the day, saan man kami naroon, lagi kang nariyan, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa hindi mo pag-iwan sa amin, Panginoon. And now, Lord, ma-realize po ng bawat isa, Panginoon, including me, O Lord, na
mas dapat po namin paglaanan ng mga bagay, yung mga patungkol sa inyo, Panginoon, kaysa po sa mga bagay na hindi po namin alam kung hanggang kailan lang sa aming buhay, Panginoon. Dahil yung aming mga trabaho, yung aming mga kaibigan, yung aming mga bisyo, yung aming mga activities dito na pinaglalaanan namin ng mga oras na dapat ay napupunta sa inyo. Help us, Lord, na i-direct, Panginoon, yung aming mga time, yung aming resources, yung aming energy na hindi po mapunta sa mga bagay na temporary, kundi maibigay namin sa inyo. Ikaw na aming Diyos na hindi kami iiwan kailanman at laging present sa lahat ng state ng aming buhay. Thank you, Lord. Thank you for this wonderful words, Panginoon, na talagang na-comfort po ang aming puso, Panginoon, na anytime na kailangan ka namin, Panginoon, nariyan ka para tulungan kami. Kaya purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, at pupalain niyo po nawa ang lahat ng nakikinig o nanonood ngayon. At i-bless niyo po lahat ng hawakan ng kanilang kamay, nasaan man sila ngayon, Panginoon. Pakinggan niyo po ang kanilang mga dalangin, Panginoon. At samahan niyo po sila, tulungan niyo po sila sa lahat ng kanilang gagawin sa maghapong ito, Panginoon. Muli, patuloy ka namin pinupuri at pinasasalamatan in Jesus' name. Amen. Po, maraming salamat mga kapatid. Ingat po tayo sa maghapon. Huwag mong kakalimutan manalangin. Huwag natin kakalimutan na makipag-usap sa ating Diyos. Kung meron man tayong mga pagdaan ng anuman sa maghapon na ito, lumapit tayo sa ating Panginoon. He is always present. God bless po.